mga dokumento, ebidensyang pwedeng gamitin. Kasi nasa Pilipinas yan. Kaya kung sa konsepto pa ng ang interim release ay iuuwi siya, di all the more. Dahil kahit posible mga kababayan na itong mga hawak nilang ebidensya ng prosecution mga kababayan ay karamihan nito ay hindi totoo. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tabunon PH channel mga kababayan. And dito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Okay, welcome po dito. At ito pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Ito na naman si ICC Assistant to Counsel mga kababayan, si Attorney Cristina Conti. Meron na naman siyang bagong pakulo mga kababayan. Parang may katulad, may familiar na script ito mga kababayan. May bagong narrative na naman. Ano na kayang purpose nito? Pag-usapan natin ngayon ito mga kababayan. Kasi uunahan na natin baka pagdating ng araw kung hindi natin ito maunahan, iti-take advantage nila ito mga kababayan. Ito pag-usapan natin. May papakita muna tayong mga videos, dalawang videos lang, maiksi lang mga kababayan, and then pag-usapan natin kung anong nakikita nating purpose nila sa mga narratives na ganitong klaseng mga narratives mga kababayan. Okay? Ito pa rin ay patungkol sa kaso ni PRRD mga kababayan doon sa ICC. And then sa susunod na video mga kababayan, gagawa ako ng video kung saan explain ko mga kababayan kung paano, anong sa tingin ko na parang nangyayari dito at anong advantage ni PRRD doon sa kanyang kaso. Okay? Ito muna. Ito, last month ito na balita mga kababayan, kung natatandaan niyo ito. Statement ito ni Jewel Chua mga kababayan patungkol doon sa schedule na inilabas ni Senator Chis Escudero sa impeachment trial ni Sara Duterte mga kababayan. Okay, tandaan niyo, pakinggan niyo yung statement at mayroon din akong ipapakita sa inyong ibang video. Okay, patungkol galing naman kay Attorney Cristina Conti mga kababayan, ng Assistant to Counsel ng ICC laban kay PRRD mga kababayan. Ito, pakinggan muna natin. By the way, pag-like and share ng video natin mga kababayan, then paki-subscribe din po sa ating channel. Ito, pakinggan natin. Yung tampering of evidence, isa po yan. Pangalawa po, yung mga Give witnesses. yung tampering of evidence, isa po yan. Pangalawa Yan tampering of evidence daw. po, Nababahala daw si Jewel Chua mga kababayan kasi kung pinatatagal yung impeachment trial, magkakaroon daw ng tampering of evidence. Patuloy natin. yung mga testigo po natin, syempre yung anxiety ng mga testigo natin mas lalong tumitindi. But Escudero is adamant the trial is not going to start until after the 28th Congress is sworn in. He blasted the House of Representatives once more for waiting until the last minute to push the complaint along. Okay mga kababayan. Natandaan nyo anong palusot ni Congressman Jewel Chua dyan mga kababayan, na kung saan sinasabi niya na kung matatagalan pa daw yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mga kababayan, ay baka daw magkakaroon ng tampering of evidence. Sorry, na-delete tuloy yung button mga kababayan. Tampering of evidence at lalong matatakot daw yung mga witnesses nila mga kababayan. Ito. Ano din naman ang statement ng ICC Assistant to Counsel mga kababayan niya si Attorney Cristina Attorney Cristina Conti mga kababayan. Pakinggan natin. Ito.
Dito sa ICC, hindi lahat iuupo. In fact, posibleng walang iupo kung malakas ang ebidensya. Yung participation, ito lang yung hihingan ng pananaw at saka kuro-kuro, views and concerns. Para sa ICC at iba pang mga kahalintulad na korte, importante sa kanila kung anong feelings ng mga biktima. May 3 abogado yung ICC na kinikilala. So, 2 yung feelings daw ng biktima, mga kababayan. Ako, hindi pala yan. Yung ICC, hindi pala fair yan, mga kababayan. Akala ba natin mas fair yan compare dito sa justice system natin sa Pilipinas? Bakit parang lumalabas dito na hindi fair yung ICC? Kasi mga kababayan, kinoconsider lang ay yung mga sinasabing biktima. Na kung saan naman marami dyan ay planted, mga kababayan. May nakikilala na tayo dyan, mga kababayan. Ito, patuloy natin. Yung counsel, isang assistant to counsel. Pero posibleng may ibang mga grupo, yung biktima, na kumuha sila ng international lawyer. Sa totoo, sa amin din, may mga efforts na mag-consult sa ibang international experts. Conti also warns the evidence against the former president could be tampered with if he is allowed to return home. Apektado ang ebidensya. So, both witnesses or potential witnesses at saka yung mga dokumento. Ebidensyang pwedeng gamitin. Kasi nasa Pilipinas yan. Kaya kung sa konsepto pa ng ang interim release ay iuuwi siya, di all the more. Dahil kaya niyang kumbaga pagtakpan yung nangyari o kaya manira ng ebidensya. Manira doon na ebidensya, mga kababayan. Wala, patuloy With your capacity, kung sakaling manalo, no? With your capacity, di mo alam kung sino ang at anong ebidensya ang masisira dyan. Of course, that is already granted na anak niya ang mayor ng Davao ngayon, yung sinasabing Laur mass graves. Kung maapektuhan yan. 2 children. Okay, mga kababayan, yan lang. Sabi ko nga, maiksi lang itong video natin. And then ito, pag-usapan natin maiksi, mga kababayan. Or nang mabilisan pala, sorry to. Kaya, pag-usapan natin ng mabilisan ito. Anong pinapalabas dito, mga kababayan? Ako personally, mga kababayan, nakikita ko dito, itong naratibo nila, mga kababayan, isa na naman itong pagsisinungaling. Ito yung nakikita ko. Kasi sa mga previous narratives nila, mga kababayan, nahuli na yan sila ng taong bayan. Ano yung unang narratives nila? Libo-libong biktima. Aabot ng 30,000. And yet, lumabas sa ICC ay 43 lang, mga kababayan. Nahuli na. 43 lang pala in 8 years, mga kababayan. Anong palusot? Ano na namang naratibo ang inilabas nila? Kasi nga raw yung 43 ay sampling lang daw, sample cases lang daw, mga kababayan. Ako, kung nag-aaral kayo ng statistics, mga kababayan, yung 43 na yan, compare doon sa sinasabing 30,000, kahit sabihin mo 6,000, yung 43 na yan, mga kababayan, ang layo niyan. Kung familiar kayo sa sampling ng statistics. So posible mahuhuli din sila dyan. Pangalawa, pangatlo na pala. Kahit sabihin natin, sige, tanggapin natin yung palusot nila na 43. Yung 43 ay sample cases lang. So ang ibig bang sabihin nito na kahit ikaw, pamilya ng tinatawag nating biktima, na nakiklaim na biktima kayo ng war on drugs at wala yung pangalan ng anak mo or pamilya mo doon sa 43 at kung sabihin natin makonvict si PRRD, so pwede na palang sabihin sa iyo na may hustisya na. So ang hustisya pala ngayon, mga kababayan, ay pwede ng feelings. Feelings na lang pala yung hustisya, mga kababayan, na kung saan pwede ka lang sabihan, okay na kasi na-convict na. Kahit wala yung pangalan mo. Kahit hindi mo masagot-sagot kung sinong pumatay sa pamilya mo. Di ba?
Kasi mga kababayan, ang totoong hustisya ay mapatunayan at maparusahan kung sinong may sala sa pagkamatay ng pamilya mo. Diba? And yet, kahit hindi dininig yung kaso mo, sinabihan ka lang na nakakulong na yung may sala, okay ka na. Hindi pwede yan. Kaya nga, yung iba, kung nanonood kayo ng mga documentaries, lalo na sa US mga kababayan, kahit na nakakulong na yung tao, kahit na nakakulong na yung kriminal, at may nadiskubre pa ring ibang kasalanan yan, pwede pa rin mag-file ng case yan. Kasi dapat mapatunayan ng talagang gumawa ng krimen na ito ay yung taong nakakulong na gumawa pa ng ibang kasalanan. Ganyan yung mga panlulokong ginagawa nila dito mga kababayan. Kaya nahuli, huli na. Nahuli na, 43 lang pala. Sabi, 6,000, 30,000. At ito, pang-apat. Pang-lima na pala, sorry. Pang-lima mga kababayan, another narratives na nahuli ng taong bayan. Yung pagpaplanta ng mga EJK victims or war on drug victims mga kababayan. Number 1 si Aling Sheila. Nahuli na. Anong palusot nila dyan? Bakit? Ano nangyari kay Aling Sheila? Nako, 2024 pa pala namatay. Time ni BBM yung anyet. Doon nila isinali sa sabing kasalanan daw ni PRRD. Kalain nyo yan? Si PRRD nandun lang sa kanilang bahay dyan sa time na yan. Anyet, nako, may kasalanan na siya mga kababayan. Nahuli na si Aling Sheila at marami pang iba yung mga doktor nung pinatay ng ng Hising pala, sorry. Nung napatay sa Hising, nung doktor na pinatay, at yet nahuli na ng pulis yung may sala. Sinasabi nila, si Carl Arnaiz, nako. Naparusahan na yung pulis mga kababayan. Kian de los Santos, ayan na, nahuli na, naparusahan na yung mga pulis. Sinasabi pa nilang kasalanan ni PRRD. Kalain nyo yan? Kaya itong mga naratibo nila mga kababayan, nahuhuli na natin na isa itong pagsisinungaling. At kaya na naman, andito na naman ito siya, naglabas na naman ng bagong naratibo mga kababayan. Kaya uunahan na natin ngayon. Itong ginagawa nila na sinasabing pagtatamper ng evidence ay isa itong panloloko. Itatamper daw kung magkakaroon ng interim release si PRRD, itatamper daw niya yung ebidensya. Nako. Comment kayo dyan. Ano na masasabi nyo dito sa naratibo na to mga kababayan? Bakit matatamper yan? Igaling yan sa inyo. Diba? May tatak yan. Kahit hindi tayo abogado, alam natin na anong gagawin dyan. Tatak yan. Evidence. Exhibit number 1. Or Exhibit A. Ganyan, may nakalagay yan. Marka. Ang nakikita ko dito mga kababayan, kaya ganito yung naratibo nila. Bakit? Kasi, nako, posible, ito, opinion ko lang mga kababayan, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo. Posible mga kababayan na itong mga hawak nilang ebidensya ng prosecution mga kababayan ay karamihan nito ay hindi totoo. Yan yung nakikita ko. Bakit? Sabihin natin galing yan sa mga nag-imbestiga dito sa Pilipinas, mga Pilipinong investigador. Sabihin natin, kahit hindi natin sabihin na yung taga-ICC pumunta dito, kahit sabihin natin, kahit sabihin na para at least reliable yung sources nila. Yet questionable pa rin yan mga kababayan. Kasi meron din namang hawak na ebidensya yung defense mga kababayan. Na Pangulong Rodrigo Duterte meron din yung hawak na mga ebidensya.
Kaya posible ang mangyayari dyan, kapag magpipresenta ang prosecution ng mga ebidensya, posible merong pinanghahawakan yung defense, mga kababayan, na mga ebidensya na kung saan magpapabaliwala doon sa hawak na ebidensya ng prosecution. Kaya, itong mga teknik nila na inunahan nila ng mga naratibo, gagamitin din ito nila kapag darating na yung panahon na yan, na kung saan i-disprove ng defense yung mga ebidensyang pinapakita ng prosecution at sasabihin nila sa media, mga kababayan, na tinamper yung evidence. Posible yan, mga kababayan. Ganyan din yung yung unang video pinakita ko kay Joel Chua, mga kababayan. Ganyan din yung posibleng mangyayari. Kasi questionably, punta tayo sa impeachment, mga kababayan. Posible, naglalabas ngayon ang Congress ng mga pangalan ng mga recipient ng confidential funds. Di ba? Naglalabas sila ngayon. Anong issue dyan? Ang issue dyan, mga kababayan, mawawala ang credibility ng COA or Commission on Audit. Bakit? Sinasabi ng COA, kapag confidential funds, sealed envelope yan, fictitious name, at the same time nasa vault. Okay? Tatlong pamamaraan para for confidentiality. Unfortunately, nilalabas ng mga congressman ngayon yung mga pangalan. Okay? So, anong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin yan, mga kababayan, na nabuksan ng Congress yung vault, nakuha yung sealed envelope, at nabuksan yung sealed envelope, kaya nakuha yung mga pangalan. Okay? Mga kababayan. Ito, most likely, yun nga sabi ko, lalabas dyan na mawawala ang kredibilidad ng COA sa paghandle ng mga audits na yan. So most likely sasabihin ng COA, nako, hindi yan galing sa amin. Para i-restore ng COA yung pangalan nila, pwede nilang sabihin, hindi yan galing sa amin. Kasi yung sinubmit na liquidation ng confidential funds nasa vault, naka-sealed envelope at hindi nabuksan. Ako. So kaya naglabas sila ng ganitong statement para sabihin nila pagdating ng panahon, mga kababayan, na tinamper yung evidence. Diyan sila magaling, mga kababayan. Ang paggawa ng mga storya-storya. Mag-comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito. So yan, mga kababayan, yan yung mga nakikita ko ditong issue na sa kanilang mga naratibo na pinapalabas. Kaya lahat tayo dapat magmasid, mga kababayan, mapagmasid doon sa kanilang mga sinasabi, kasi gagamitin yan nila sa pagdating ng panahon na kung saan, kung hindi man papabor sa kanila yung kung anong mga desisyon o mga pangyayari, yan, babalikan yan nila. Gagamitin yan nila para doon sa mainstream media, mga kababayan. Kung napapansin nyo ngayon, ang mainstream media hindi na gumagamit ng word or term na AJK or war on drugs. Bago lang, March 25, kahapon. May napatay na drug suspect, mga kababayan, kasi nanlaban. Napatay ng pulis. Anong tawag nila? Wala. Nanlaban lang. Di ba? Wala na silang tawag dyan. Maraming patayan dyan. Bago lang, may ambush. Walang tinatawag na EJK. Ganyan yung social media. Sorry. Mainstream media, mga kababayan. Diba? At akalain nyo, yung naratibo nga na 30,000, 6,000 na mga biktima, nasa na, wala na. Yung mga alleged victims na lang yung mga ginagamit, mga kababayan, akalain nyo. Anyway,
So, again, paki-like and share ng videos natin mga kababayan. And then, paki-subscribe din to. Subscribe din po sa ating channel. Of course, maraming salamat sa lahat ng nakapag-subscribe. And then, dito na po muna tayo. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.